dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyertong namuhay, pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway lubusang mahalin sa pagtalikod sa pangsariling kaluwagan namin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila kinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking isinumpang hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sinabi niya ito bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapahinga
sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming sinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral. At ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito masusunod nilang lagi yaong utos. Ang matatag na pag-asay ilalagak nila sa Diyos. At ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan, kaya't nagkatipo ng napakaraming tao, anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na sa loob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastangan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka, dalhin mo ang iyong ihigaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa,
ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gigilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakakita ng ganito, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos dahil ngayon ay Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon. At tayong lahat ay pinagtipon-tipon ngayon sa banal na misang ito. Kaya naman po mga kapatid, bago ang lahat, sabay-sabay po natin bigyan ng papuri at parangal ang mahal na poong Nazareno. Mga kapatid, may paniniwala daw ang ilan sa atin na kung sino ang ating sinasamahan, maaring maging tulad tayo nila. Kaya naman nung maliit na bata pa lamang tayo, ang lagi nating naririnig sa mga nakatatanda sa atin, gayon din sa ating mga magulang, ay mag-iingat tayo sa mga sinasamahan natin. Mag-iingat kayo sa mga kinakaibigan nyo. Bakit? Dahil marami at maaari ng ilan sa mga kaibigan natin ay dalin tayo sa kapahamakan, ilaglag tayo sa huli. Maaaring may kaibigan tayo na nandyan lang at sasamahan ka sa umpisa, pero iiwanan ka rin sa huli. May mga kaibigan na nandyan lamang kapag kasiyahan, kapag katuwaan, pero nawawala na kapag kahirapan na ang iyong dinadanas. May mga kaibigan na mga bad influence na dadalin ka sa kasamaan, dadalin ka sa kasalanan. At kapag ganyan ang mga kasama natin, kapag ganyan ang mga kaibigan natin, masasabi natin na sila'y hindi mga tunay na kaibigan. Bakit? Dahil ang tunay na kaibigan ay nandiyan kahit ikaw ay nahihirapan. Nandiyan kahit ikaw ay nalulungkot. Nandiyan para samahan ka sa iyong kasiyahan at gayon din sa kabutihan na nangyayari sa iyong buhay. Ang tunay na kaibigan, dadalin ka sa kabutihan, dadalin ka palapit sa Diyos. At yan po ang nakita natin sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, kung paano ang isang paralitiko ay nagkaroon ng apat na tunay na mga kaibigan. Kaya po ang ebanghelyo din natin ay pinapakita ang kahalagahan ng isang pagkakaibigan. Bakit? Dahil nakita natin dito yung paralitiko, gustong-gustong makalapit kay Jesus, pero may mga balakid siya. At ano iyon? Siyempre, una, napakaraming tao. Katulad ngayon na napakaraming tao dito sa loob ng simbahan. Gayon din naman, napakaraming tao sa loob at labas ng tahanan ni Jesus. Kaya naman parang napaka-imposible na lumapit kay Jesus. At ikalawa, mga kapatid, ang pinakadahilan talaga kaya hindi niya magawang makalapit ay dahil sa kanyang nararanasan, dahil sa kanyang pinagdadaanan, dahil siya'y paralitiko, nahihirapan siya at hindi siya makalakad, hindi siya makagalaw, kaya paano siya makakalapit kay Jesus? Kaya naman, nandyan ang kanyang apat na kaibigan to the rescue. Ang pagkakaibigan nila ay nakaugat sa pananampalataya sa Diyos. Dahil kahit anong balakid na meron during that time, kahit na napakaraming tao, kahit mabigat yung paralitiko, ginawan nila ng paraan upang madala siya kay Jesus. Kahit sirain pa nila yung bubong
nang maibabalang ang paralitiko at makita si Jesus. Parang siyang bangko, no? We find ways, gagawa't gagawa ng paraan para lang mailapit kay Jesus. Kaya naman po mga kapatid, dito makikita natin na ang tunay na kaibigan, dadalin tayo palapit kay Jesus. Kaya naman po mga kapatid, maaring magandang tanungin din natin ang ating sarili, paano ba tayo nagiging kaibigan din para sa ibang tao? Paano tayo nagiging kasama, kalakbay ng bawat isa? Tayo ba yung tipo ng tao na dadalhin sila palapit kay Jesus? Tayo ba yung tipo ng tao na ipapakilala natin lalo si Jesus, kung sino si Jesus sa buhay natin? O tayo yung tipo ng tao na akayin sila sa isang buhay makasalanan? Tayo ba ang magiging dahilan upang mapariwala ang kanilang buhay? Mga kapatid, tandaan natin, itong apat na kaibigan ng paralitiko ay naging instrumento upang mapagaling at mapatawad ang paralitikong ito sa kanyang sakit, sa kanyang pinagdadaanan. Dahil hindi naman napagaling lamang ang paralitiko sa pananampalataya na meron siya mismo. Dahil sinabi ni Jesus, nakita niya ang pananampalataya ng mga kaibigan niya. Kaya naman niya ito ay pinagaling at pinatawad. Nawa tayo rin mga kapatid ay maging instrumento din upang maging daluyan ng awa at pagmamahal ng Diyos para sa ibang tao. At paano po natin magagawa yan mga kapatid? Kahit sa mga simpleng bagay, maaari nating maipadama ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pagbabahagi ng biyaya na meron tayo, sa pagdodonate ng mga gamit, ng mga tulong, ayuda at kung ano pang meron tayo dito sa Quiapo Church. Malaking bagay na yan upang maraming makaramdam at makaranas kung gaano naging mapagmahal ang Diyos para sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, patuloy nating buksan ang ating mga puso at isipan, ang ating katauhan, nang sa gayon mula sa atin, madama nila ang presensya at pagmamahal ng Diyos. Kaya naman po mga kapatid, lagi po nating pakatatandaan na ang kaibigan ay nagiging instrumento upang makilala ng iba lalo si Jesus. Kaya naman po mga kapatid, sa pamamagitan ng mga kaibigan na mayroon po tayo, alam natin, mas lalo tayong napapalapit sa Diyos. At ang pinaka-importanting kaibigan na maaari nating magkaroon sa buhay natin ay walang iba kundi si Jesus. Dahil sa pamamagitan ni Jesus, nakipagkaisa ang Diyos sa tao. At sa pamamagitan ni Jesus, gayon din, makikipagkaisa ang tao sa Diyos. Kaya naman sa pang-araw-araw nating buhay, nawa palagi si Jesus ang makita mula sa atin. At yan din po ang ipinakita sa buhay ng ating santong ipinagdiriwang ngayon, si San Antonio Abad, isang Christian monk. Iniwan niya ang lahat, iniwan niya ang makamundong bagay, ang makamundong pamumuhay, nang sa gayon siya ay patuloy na makasunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, maraming dahilan para tayo maging makasalanan. Maraming dahilan upang mawalay at mapalayo tayo sa relasyon natin sa Diyos. Pero gayunpaman, piliin natin lagi ang mga tao, ang mga bagay, ang mga pangyayari na lalong makakapagpalapit at makakabuo ng ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Kaya mga kapatid, nawa patuloy tayong maging instrumento ng pagmamahal, biyaya, grasya at awa ng Diyos para sa lahat. Amen.
Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, puno ng tiwala tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, buhayin mo kaming muli. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang simbahan naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae, naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ang mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Tayong lahat, naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinangad, kundi kagalingan at ang pagiging buo ng bawat isa. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang ibinigay sa amin ng iyong anak. Kami rin naway makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. O Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Nasa tangkay ng ubas sa butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, yayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang alay ngayong si San Antonio ay aming ginugunita.
Huwag nawa kaming mahadlang ng anumang makalupa sa pagkamit naming ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pakintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kasalanan namin pinasan mo. Buhay mo ang naging sakripisyo, kabayaran sa bayang nagsusumamo. Ikaw ang aming lakas at pag-asa. Bibigay sigla sa buhay namin puno ng dusa. Sa pagsubok at pangamba, ikaw ang aming gabay. Sa iyong mga kamay at namin inaalay. O mahal na poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Panibaguhin mo kami, Panginoon, nang naaayon sa kalooban mo, upang masundan namin
landas patungo sa'yo. O mahal na poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat sikaw ng aming puso. O mahal na poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat sikaw ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat sigaw ng aming puso. Announcement. Muling ibinabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na ika-18 hanggang ika-20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo. Ang mga flyers ay available sa ating information guard katabi ng ating finance office. Maaari din kayong tumawag sa numerong 0927-819-5959 para sa karagdagang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal,
magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinauubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio, noong sa lakas ng kadiliman, siya'y matagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingang lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.